Hindi tayo maging disciple maker. Hindi naman natin kailangan sabihin na maging Christian ka. Isa sa pinag-pray ko bago pumasok sa public school, Lord, ano ba talagang gagawin ko? Kasi napansin ko, sa church naman kasi, hindi naman, kung gawain sa church, Saturday, Sunday, bibihira na naman ang yung mga gawain na regular day. Mga birthday, isang gabihan, kasalan, pwede ka mag-absent. Sabi ko, isang ministeryo na kung saan ay pwede tayo mag-involve ay sa public school. At doon sa public school, makikita mo yung mga uri ng yung mga klase ng mga tao na yung mga bata talaga na wala silang pera, nahihirapan sila sa pamilya nila. Nakapag-minister. O kaya hindi nila pastor, kahit yung Kristiyano na nasa public school o nasa, ang dahil magagawa, marami tayo magagawa, hindi lang sa public school. Sa lugar na kung saan tayo tinalaga ng Diyos. Mga misyonero tayo, hindi natin alam minsan na misyonary pala tayo. Siyempre, hindi mo sabihin ni Pastor Robis, ay misyonaryo ka, misyonaryo ka din. Kasi lahat tayo ay misyonaryo na tinalaga ng Diyos. Mandato natin yan eh. Sa ayaw sa hindi, kahit hindi natin sabihin direkta yung gospel, kailangan nila makita na ikaw ay mananampalataya sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Ito tulad na sinabi ko kanina, madali kasi magsalita eh. Madali magsalita. Pero bilang mananampalataya, huwag isipin na hindi kayo mabahagi sa church. Baka inisip natin, hindi namin madalas simbahan yung tao na yun eh. Hindi natin problema yun. Hindi nga natin problema kung mabuboard na siya o hindi eh. Dahil ang problema natin, bagay na siya ng salita ng Panginoon, and let the Holy Spirit work sa puso niya. Kasi ang nagbabago talaga ng puso ng tao ay ang Espiritu Santo, hindi tayo. Diba? Tapos, may mga kanya-kanyang bahagi tayo eh. Ako, nag-share lang ako ng gospel doon sa isang estudyante, sa isang tao. Pero hindi siya mapunta sa church kung saan ako nagsiserve. Kasi ang isipan natin ay hindi maliit lang. Ang titingnan natin ay yung church na kung saan, ang church na pag-aari ng Panginoong Hesus. Hindi yung church na local church na, hindi ako mag-serve kasi hindi ko tuwan, hindi naman pupunta sa church namin eh. Dapat madala sila sa Panginoon. Isang malaking gawain na kung saan, hindi lang tayo nakatingin sa maliit na lugar. Nakatingin tayo kung saan bahagi sila ng Universal Church. Kung tayo madamot, mag-share. Kung tayo madamot na, hindi naman kita kasama sa church, hindi kita tutulungan. Hindi share sa iyo yung Panginoon. Yun lang malapit sa lugar namin, yun ang share ako ng gospel. Hindi yung ating buhay, nahahati sa tatlo eh. No? Tatlo. Yung isa, yung 8 oras sa pagtulog at sa sarili eh. Yung 8 oras. Kasama doon yung higaan, kaya naalala ko yung isang nabasa ko. Sabi niya, dahil nga, 8 oras tayo sa higaan, bumili ka ng magandang higaan. 8 oras ka nakahiga doon eh. Kaya sabi ko sa asawa, kung bilhin natin kama, 6 inches. Para kahit malutulong tayo doon, no? Hindi natin maramdaman yung lamig ng sahig, no? Yung isa ay trabaho, pag-aaral. Nilalaan natin yung 8 oras niyan doon sa lugar kung saan tayo 1/3 of our life na doon sa work o doon sa kung saan man tayo naroon. Wala naman nasa. Kung meron nasa bahay lang, di mapalat kayo. Pero yung 8 oras para sa sarili na natin. Personal development. So tingnan natin yung 1/3 of our life ay nasa labas. Tapos ano gagawin natin sa 1/3 of our life? Diba? Ano gagawin natin? Although trabaho tayo doon, naging blessing tayo sa inyo. So, disciple maker, yun yung task natin. Bilang asin at ilaw. Hindi tayo mag-isip na hindi natin iniisip yung local church lang na isip nyo. Disciple ko to. Ito mga disciple ko, ito disciple ko. Hindi. May mga malipit tayo sa ating buhay, sa trabaho, na lagi natin kasama 8 oras. Alam niyo yan, kasi 8 oras, balik kami kasi sa public, 6 hours, o depende yan, 6.5, 7 hours sa trabaho.
So palagi mong nakikita yung mga estudyante. So sa trabaho, gano'n din tayo. Kasama natin sa trabaho, sa manufacturing setup, sa planta, sa insurance, sa kung saan. Anong oras yan, araw-araw. Tulad na sinabi ko, may negative din na nagagawa kasi yung mga kasakit.